Linisin mo na ang desk mo, Angela. Bago matapos ang araw, layas na. Ganyan lang kasimple ang sinabi ng email mula sa boss ko. Walang hiya. Habang binabasa ko yon, nai-imagine ko ang boss kong si Danny, kampanteng nakaupo, humihigop ng kape, at may ngisi sa labi. Para sa kanya, isa lang akong numero na kailangan ng burahin, isang problema na naayos na niya. Pero umiyak ba ako? Nagwala? Hindi. Imbes na mag-iskandalo, huminga ako ng malalim at ngumiti. Isang maliit na ngiti. Ako si Angela Reyes, 34 na taong gulang. 5 taon ang buhay ko ang ibinuhos ko sa kumpanyang to. Dugot pawis, ginawa kong pamilya ang team ko at itinaas ko sila para maging pinakamagaling sa buong kumpanya. At ang kapalit, isang sipa palabas dahil nagluksa ako para sa tatay ko. Pero heto ang hindi alam ni Danny. Habang nag-aayos siya ng kurbata at iniisip na panalo na siya, kinuha ko ang cellphone ko. Isang click lang. Yung email na pamatay niya, yun ang magiging resibo ko. Ang resibo ng karma niya. Kung naranasan mo nang ibigay ang lahat, pero sa huli ay parang binaliwala lang, i-like at share mo ang video na to. At huwag kalimutang mag-comment sa baba. Saan kayo nanonood? Kwentuhan niyo ako sa mga istorya niyo. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw o nagdabog. Sa halip na ibigay kay Danny Santos ang satisfaction na makita akong nasasaktan, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Ito yung kapayapaan na dumarating kapag alam mong wala ka nang dapat ipaglaban pa sa isang lugar na matagal ka nang tinalikuran. Ang ginawa ko lang ay tumayo. Kinuha ang isang bakanteng kahon mula sa ilalim ng aking lamesa at sinimulang ilagay ang mga gamit ko isa-isa. Bawat bagay na dinadampot ko ay may dalang alaala. Isang piraso ng 5 taon na ibinuhos ko sa Apex Logistics. Unang inilagay ko ang maliit na cactus na regalo sa akin ng team nung nakaraang Pasko. Simple lang ito, pero para sa akin, simbolo ito ng paglago namin bilang isang unit, kahit sa isang corporate environment na kung minsan ay parang disyerto. Isinunod ko ang naka-frame na litrato namin mula sa company retreat sa Batangas. Lahat kami ay nakangiti, masaya. Walang kamalay-malay na ang pamilyang binuo namin ay wawasakin ng isang email lang. Sunod-sunod kong inilagay ang mga handwritten na thank you notes mula sa mga miyembro ng team na tinuruan at inalagaan ko. Bawat sulat ay isang patunay ng aking dedikasyon, hindi lang bilang isang leader, kundi bilang isang mentor. Mga bagay na hindi kayang sukatin ng kahit anong quarterly report. Habang nag-aayos ako, nagsimula nang dumating ang ibang mga empleyado. Si Tessa, mula sa accounting department, ang unang nakapansin. Nakita ko ang paglaki ng kanyang mga mata nang makita niya ang kahon sa aking desk. Angela, anong nangyayari? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Simple lang ang sagot ko, walang emosyon. Tinanggal na ako. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pagkalito, naging galit ito. Ano? Bakit? Hindi tama yan. Bulong niya, sapat lang para marinig ko. Sinabi ko sa kanya ang dahilan na ang pagliban ko para sa burol ng aking ama ay itinuring na kawalan ng prioridad sa trabaho. Hindi siya makapaniwala. Hindi ba dapat si Ma'am Paula, ang regional manager, ang kausapin mo? Kailangan niyang malaman to. Hinawakan ko ang braso niya ng marahan. Hayaan mo na, Tessa, tapos na. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi pa ito tapos. Nagsisimula pa lang. Pagdating ng mga miyembro ng team ko, isa-isa silang natigilan. Si Jay, ang pinakamasayahin sa aming lahat, ay biglang naglaho ang ngiti sa kanyang mukha. Boss, ano to? Nagbibiro ka ba? Tanong niya. Umaasang isa lang itong masamang biro, umiling lang ako. Bullshit to, sigaw niya, pero pinigilan ko siya ng isang tingin. Alam niya ang ibig sabihin noon, huwag gumawa ng eksena. Pero kaka-close lang natin ng Newbrook deal. Tumaas ng 18% ang kita natin dahil sa plano mo. Dagdag pa niya, ang boses niya ay nanginginig sa galit at pagkadismaya. Ngumiti ako ng malungkot. Mukhang hindi sapat yon, Jay. Hindi nagtagal, ang 7 miyembro ng aking core team ay nakapaligid na sa aking desk, isang pader ng suporta at pagkadismaya. Si Paulo,
Ang aming logistics specialist na bihirang magpakita ng emosyon ay nakakuyom ang mga kamao para bang naghanap ng pader na susuntukin. Si Ronnie, ang aming client relations manager, ay hayagang umiiyak at sinisikap punasan ang kanyang mga luha. Nandun din sina Mike, Liza, Diane, Gabby at Kat. Bawat isa sa kanila ay may iba't ibang ekspresyon ng galit at hindi paniniwala. "Hindi ka pwedeng umalis, ma'am," sabi ni Ronnie sa gitna ng kanyang paghikbi. "Yung renewal ng Wilson account sa susunod na linggo na." "Paano na yun?" "Yung kontrata sa Hernandez, nasa gitna tayo ng negosasyon. Walang nakakaalam ng sistema kundi ikaw." Ang mga sinabi niya ay totoo. Ako ang nag-iisang may hawak ng mga komplikadong account na iyon. Ang pag-alis ko ay mag-iiwan ng isang malaking butas sa operasyon. Tinapos ko ang pag-tape sa aking kahon at tumingin sa kanila. Dapat inisip yan ni Danny bago niya ako sinipa dahil lang nagluksa ako para sa tatay ko. Ang mga salitang iyon ay parang bombang sumabog sa gitna namin. Biglang tumahimik ang lahat. Ang bigat ng katotohanan ay bumalot sa amin. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang boses ang bumasag dito. "Kailangan ko kayong lahat na bumalik sa inyong mga mesa." Si Danny Santos. Nakatayo siya sa likuran nila, nakahalukip-kip. Ang kanyang manipis na mukha ay nakakunot sa pagkadismaya. "May mga deadline tayong kailangang habulin." Walang gumalaw sa team ko. Tinitigan lang nila siya. Ngayon na, pag-uulit niya, medyo tumaas ang boses, halatang naiinis na. Dahan-dahan at mabigat sa kalooban, nagsimulang maglakad pabalik ang aking team sa kani-kanilang mga pwesto. Pero bago sila umalis, bawat isa sa kanila ay nag-iwan ng isang makahulugang tingin sa akin. Isang tingin na nagsasabing, "Hindi kami sang-ayon dito." Nang kami na lang ni Danny ang naiwan, lumapit siya at bumulong. "Sana hinintay mo na lang ang pagtatapos ng araw bago ka nag-impake, para naging mas disente sana." Tinitigan ko siya ng diretso sa mata, walang takot. "Kasing disente ng pagpapadala mo sa akin ng email para tanggalin ako, matapos mong aprubahan ang leave ko para sa libing ng tatay ko." Nakita ko ang pag-igting ng kanyang panga. Ang negosyo ay mabilis magbago, Angela. Kailangan ng apex ng mga taong nakakaintindi na nagbabago ang mga prioridad. Ang pagpanaw ng ama mo ay nakakalungkot, pero huwag, banta ko sa kanya. Ang boses ko ay mahina pero puno ng panganib. "Huwag mong ituloy ang sasabihin mo, Danny." Sa isang saglit, nakita ko ang pag-aatubili sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis itong nawala at pinalitan ng kanyang karaniwang kayabangan. Inayos niya ang kanyang kurbata. "Hinihintay ka na ng human resources. Pakiusap, huwag mo nang pahirapin pa ang sitwasyon." Binuhat ko ang aking kahon. "Huwag kang mag-alala, hindi ako gagawa ng eksena," sabi ko. "Pero tandaan mo ang araw na to, Danny. Baka maalala mo ito balang araw at pagsisihan." Ang opisina ng Human Resources ay parang isang klinika. Puti ang mga pader, halos walang dekorasyon, at ang hangin ay malamig at walang buhay. Sumalubong sa akin si Bea, isang bagong HR staff na halos 6 na buwan pa lang sa kumpanya. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang pagkailang. Halata na napag-utusan lang siya at hindi siya komportable sa nangyayari. "Angela, I'm sorry about this," sabi niya ng mahina habang iniaabot sa akin ang isang folder ng mga separation papers. "At nakikiramay ako sa pagpanaw ng tatay mo." Isang pilit na ngiti lang ang naisagot ko. "Salamat, Bea." Sinimulan kong basahin ang mga dokumento. Standard lang lahat. Isang severance pay na katumbas ng 2 linggong sahod. Sa posisyon ko, iyon ay nasa 50,000 piso. Isang insulto para sa 5 taong serbisyo. Mayroon ding non-disparagement clause na nagsasabing hindi ko pwedeng siraan ang kumpanya at ang pinakamahalaga sa lahat, ang non-compete agreement. Isang paalala na bawal akong magtrabaho sa mga direktang kakumpetensya ng Apex sa loob ng 6 na buwan. Isang legal na tanikala na idinisenyo para pigilan akong kumita sa industriyang kinabibilangan ko. "May gusto ka bang malaman kung bakit ito nangyari?" Tanong ni Bea, ang boses niya ay maingat. "Masyadong biglaan eh." Sandali akong nag-isip. Sasabihin ko ba ang buong katotohanan
o mananahimik na lang ako at lalagda? Sa huli, nagpa siya akong ipakita sa kanya ang pruweba. Kinuha ko ang aking cellphone at ipinakita sa kanya ang email na ipinadala ni Danny. 3 araw na approved bereavement leave, sabi ko. At tinanggal ako dahil hindi ko raw inuuna ang trabaho. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Bea. Ang kanyang profesional na maskara ay biglang nahulog. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ito na yung termination notice mo, email lang, walang performance improvement plan, walang kahit anong warning. Umiling ako. Wala, ganyan lang. Kumunot ang noo niya at may isinulat siya sa kanyang notepad. Kailangan kong i-verify ito sa legal department. Excuse me for a moment, Angela. Habang hinihintay ko siyang bumalik, tumingin ako sa bintana. Mula sa sahig na yon, kitang-kita ko ang ilog Pasig na dumadaloy sa syudad. Naalala ko na naman ang aking ama. Mahilig siyang mangisda doon nung bata pa ako. Doon niya ako tinuruan ng pasensya. Habang nakatayo kami sa tubig, sinabi niya sa akin, "Ang ilog, Angela, patuloy lang sa pag-agos. Pero ang mga bato sa ilalim nito, nananatiling matatag. Maging tulad ka ng bato." Ang mga salitang iyon ay bumalik sa akin ngayon, nagbibigay ng lakas. Ako ang bato. Hahayaan kong dumaan ang agos, pero hindi ako matitinag. Pagkalipas ng 20 minuto, bumalik si Bea. Ang kanyang ekspresyon ay maingat na neutral. Ngunit ang kanyang pilit ng ngiti ay nagsasabi ng lahat. Walang nagbago. "Unfortunately, Angela," simula niya, "ang batas natin ay nagsasabing at-will employment ang karamihan sa mga kontrata. Ibig sabihin, may karapatan ng kumpanya na..." Pinutol ko na siya. "Naiintindihan ko, Bea." Kinuha ko ang ballpen at walang pag-aalinlangang pinirmahan ang lahat ng dokumento. Kayang gawin ng Apex ang gusto nila. At ako rin. Bago ako tumayo, lumingon siya sa paligid at bumulong. "Off the record, hindi ito tama. Kung gusto mong magsampa ng kaso," umiling ako. "Hindi na kailangan, pero salamat sa'yo." Habang naglalakad ako palabas ng opisina, ramdam ko ang mga mata ng lahat ng tao na nakatingin sa akin. Ang aking team, nakatayo sila malapit sa kanilang mga mesa, tahimik na nagmamasid, ang kanilang mga mukha ay puno ng lungkot at galit. Tumingin ako sa kanila at binigyan sila ng isang maliit na ngiti. Ang huling kilos ko bilang kanilang leader. Isang ngiti na nagsasabing, magiging maayos din ang lahat. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng mainit na hangin ng Setyembre. Inilagay ko ang kahon sa trunk ng aking sasakyan at umupo sa driver's seat. Sa wakas, nag-iisa. Hinayaan ko ang sarili kong damhin ng lahat, ang sakit, ang galit, ang pagkadismaya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, mayroong isang maliit na kislap ng determinasyon. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang text message, tapos isa pa, at isa pa mula kay Jay. "Malito, boss. Anong pwede naming gawin?" Mula kay Ronnie. "Okay ka lang ba? Pwede ba tayong magkita mamaya?" Mula kay Paulo. Walang kwenta si Danny. Galit na galit ang buong team. Sunod-sunod ang pagdating ng mga mensahe, mga salita ng suporta, galit at katapatan. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko, hindi lang sila katrabaho. Sila ang aking pamilya sa opisina. Pinaandar ko ang sasakyan. Isang plano ang unti-unting nabubuo sa aking isipan. Hindi ako lalaban sa apex ng harapan. Hindi ako magdedemanda. Gagamitin ko ang turo ng aking ama, maging matatag, maging matalino. Hayaan ang agos na gawin ang trabaho nito. Habang nagmamaneho ako palayo, tumunog muli ang aking telepono. Isang tawag? Nakita ko ang pangalan sa screen. Si Mr. Hank Lim, ang CEO ng Vertex Global Transport, ang pinakamalaking kalaban ng Apex. Ilang buwan na niya akong sinusubukang kunin. Ngayon na ang tamang panahon para sagutin ang tawag niya. Ang opisina ng Vertex Global Transport sa Makati ay kabaliktaran ng Apex sa BGC. Kung ang Apex ay sarado, tradisyonal at medyo madilim, ang Vertex ay bukas, moderno at naliligo sa liwanag ng araw mula sa malalaking salaming bintana nito. Ang kapaligiran pa lang ay nagsasabi na ng ibang kultura, isang kultura ng kolaborasyon at pagiging bukas.
Sinalubong ako mismo ni Hank Lim, isang malaking tao na may pilak na balbas at matatalas na mga mata. Ang kanyang pagkamay ay matatag at mainit, isang malaking kaibahan sa malamig na pakikitungo na natanggap ko sa Apex. Kanina ko pa hinihintay ang tawag mo, Angela, sabi niya, habang ginagabayan ako papunta sa isang conference room. Pero aaminin ko, hindi ko inaasahan na sa ganitong pagkakataon. Mabilis kumalat ang balita sa aming industriya. Alam na ni Hank ang tungkol sa pagkatanggal ko, bagamat hindi pa niya alam ang buong detalye. Umupo kami sa conference room na may magandang tanawin ng buong skyline ng Makati. Doon ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa pag-aproba ni Danny sa aking leave hanggang sa walang pusong email na natanggap ko. Bilang pruweba, ipinakita ko sa kanya ang litrato ng email sa aking telepono. Habang binabasa niya ito, nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo at ang pag-igting ng kanyang panga. Hindi lang ito masamang pamamahala, Angela, sabi ni Hank, ang boses niya ay seryoso. Ito ay hindi makatao. Ang bereavement leave ay may dahilan. Hindi ito isang pabor, ito ay isang pangangailangan. Matagal nang mas pinapahalagahan ng Apex ang kita kaysa sa mga tao nila, sagot ko. Hindi ko lang akalain na ako mismo ang makakaranas nito ng ganito kalala. Sumandal si Hank sa kanyang upuan, tinitigan ako ng diretso sa mata. Magiging prangka ako sa iyo, Angela. Gusto kitang mapunta sa team ko. Ang Vertex ay nagpapalawak ng aming operasyon dito sa Pilipinas. At kailangan namin ng isang taong may kaalaman at karanasan na tulad mo. Ang posisyon ng Division Director, sa'yo na kung gusto mo. Natigilan ako. Division Director. Isang malaking hakbang pataas mula sa aking dating posisyon bilang team lead. Mas malaking responsibilidad, mas malawak na kapangyarihan, at syempre, mas mataas na sahod. Ang alok na yon ay hindi lang isang trabaho. Ito ay isang pagkilala sa aking kakayahan. Isang bagay na ipinagkait sa akin ng Apex. Paano po yung non-compete agreement ko? Tanong ko. Iyon ang pinakamalaking balakid sa aking isipan. Ngumiti si Hank, isang ngiti na puno ng kumpiyansa. Napareview ko na yan sa legal team namin. Masyadong malawak ang sakop nito at malamang na hindi maipapatupad sa korte, lalo na't tinanggal kanila ng walang sapat na dahilan. At kung sakaling subukan ng Apex na habulin ka, kami na ang sasagot sa lahat ng legal na gastusin. Hindi ka namin pababayaan. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa aking pandinig. Inalis niya ang pinakamalaking takot ko. Ngunit hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Ito ay isang malaking desisyon. Pag-iisipan ko po muna, sabi ko ng maingat. Tumango si Hank, nagpapakita ng pag-unawa. Of course, take the weekend. Pwede tayong mag-usap tungkol sa mga detalye sa Lunes. Bago ako umalis, idinagdag niya. Para lang may ideya ka, ang alok namin ay may kasamang sahod na 40% mas mataas kaysa sa kinikita mo ngayon, kasama ang mas magandang benepisyo at isang sign-on bonus na 100 at 50,000 piso. Habang naglalakad ako palabas ng Vertex, ang isip ko ay puno ng mga numero at posibilidad. 40% pagtaas, isang malaking bonus, isang mas mataas na posisyon. Ang lahat ng ito ay isang malaking pag-angat, hindi lang sa pinansyal, kundi pati na rin sa aking karera. Tila ba ang pagsasara ng isang pinto ay nagbukas ng isang mas malaki at mas magandang gate. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pera o posisyon. Ito ay tungkol sa paggalang. Sa Apex, ako ay isang disposable na asset. Sa Vertex, ako ay isang mahalagang talento na handa nilang ipaglaban. Ang desisyon ay tila malinaw na, ngunit kailangan ko pa rin kausapin ang mga taong pinagkakatiwalaan ko. Ang aking team, ang aking pamilya sa trabaho. Kaya naman, bago pa man matapos ang araw, nag-set ako ng isang pulong kasama sina Ronnie at Jake. Kailangan kong malaman kung ano na ang nangyayari sa kuta ng kalaban. Gabi na nang magkita kami ni Ronnie at Jay sa isang maliit na coffee shop sa Kapitolyo, isang lugar na malayo sa mga matang mapanuri ng mga taga-BGC o Makati. Pagdating pa lang nila, kitang-kita ko na sa kanilang mga mukha ang pinaghalong galit at pag-aalala. Kumusta ka na, ate? Tanong agad ni Ronnie pagkaupo niya sa booth, ang paggamit niya ng ate.
ay nagpapakita ng aming malapit na ugnayan na higit pa sa pagiging magkatrabaho. Ayos lang ako, paniniguro ko sa kanila. Medyo mabigat ang mga nakaraang linggo pero makakabangon din. Gago talaga si Danny, sabi ni Jay, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Gulo na sa opisina. Walang makahanap ng mga file para sa Henderson proposal. At yung system access mo, hindi pa naililipat kahit kanino. Lahat kami, parang mga manok na walang ulo, hindi alam kung anong gagawin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang humihigop ako ng tubig. Hindi ko ikinatuwa ang kanilang paghihirap, pero hindi ko rin maitatanggi ang kaunting satisfaksyon na nararamdaman ko. Mukhang problema na yan ni Danny, simpleng sagot ko. Higit pa dyan, Angela, sabi ni Ronnie, nakasandal pa sulong. Nag-uusap-usap na ang lahat, hindi lang ang team natin. Galit ang mga tao sa paraan ng pagtrato sa'yo. Hindi ko inaasahan na ganito kalaki ang epekto. Respetado ka kasi, boss, sabi naman ni Jay. Hindi lang kami ang nakakakita nun. Dahil sa ginawa ni Danny, takot na ang mga tao ngayon kasi iniisip nila kung nagawa nila to sa'yo na star team lead nila, ano pa kaya ang kaya nilang gawin sa kahit sino sa amin? Tumango si Ronnie. Kaya si Ma'am Paula, yung regional manager, nagtatanong na rin. Mukhang nag-aalala na siya. Masyadong malakas ang ugong. Mabuti, iyon lang ang nasabi ko. Habang nag-uusap kami, sunod-sunod na naman ang mga text mula sa ibang miyembro ng team. Pare-pareho ang kwento. Kalituhan, pagkadismaya at galit sa management. Ang pagkawala ko ay nagsisimula ng mag-iwan ng lamat sa pundasyon ng Apex. Ano na ang plano mo ngayon? Tanong ni Jay. Ang tanong na alam kong kanina pa nila gustong itanong. Sandali akong nag-atubili, tinitimbang kung dapat ko bang sabihin. Sa huli, nagtiwala ako sa kanila. May alok ako mula sa Vertex. Nanlaki ang kanilang mga mata. Pero, yung non-compete mo, mabilis na tanong ni Ronnie. Bilang isang taong laging may hawak na kontrata, alam niya ang mga legalidad. Hindi naman laging na-enforce yan, lalo na't tinanggal kanila ng without cause o walang sapat na dahilan. Iyon din ang sinabi ng legal team ng Vertex, kumpirma ko. Pero may panganib pa rin. Habang pinag-uusapan namin ang mga posibilidad, biglang nag-vibrate ang telepono ni Jay. Tiningnan niya ito at kumunot ang kanyang noo. Tumatawag si Danny ng emergency meeting bukas, Sabado, kailanman ay hindi pa niya to ginawa. Napatingin sa akin si Ronnie. Kasi yung Wilson account review, sa Lunes na ang deadline, paliwanag niya sa akin. Walang makahanap ng analysis files mo. Ngumiti ako ng bahagya. Ang totoo, ang mga file na yon ay maayos na nakalagay sa company server. Ngunit ang aking sistema ng pag-oorganisa, hindi ito madaling maintindihan ng iba. Hindi ko sinadya na maging issue ito, ngunit hindi ko maikakaila ang kislap ng kasiyahan na naramdaman ko. Kailangan ko nang umuwi, sabi ko, habang kinukuha ang aking bag. May maaga pa akong appointment bukas. Habang tumatayo ako para umalis, nahuli ni Jay ang aking tingin. May isang seryosong tanong sa kanyang mga mata. Angela, kung sakaling, hypothetical lang, kung sakaling lilipat ka sa Vertex, mag-hire kaya sila? Huminto ako, pinag-aralan ko ang kanilang mga mukha, ang pag-asa, ang pagod sa kasalukuyang sistema, ang kagustuhang sumunod sa isang leader na pinagkakatiwalaan nila. Hypothetically, oo, sagot ko. Mabilis silang lumalago ngayon. Ang tinginang ipinukol ni na Jay at Ronnie sa isa't isa ay nagsabi ng lahat ng kailangan kong malaman. Hindi lang ako ang nag-iisip na umalis. Isang ideya ang biglang pumasok sa aking isipan. Isang ideya na mas matindi pa sa simpleng paglipat ng trabaho. Isang ideya na maaaring maging simula ng pagguho ng isang imperyo at pagtatayo ng bago. Ang appointment ko kinabukasan ay hindi lang para sa aking sarili. Ito ay para sa aming lahat. Kinaumagahan ng Sabado, hindi ako nag-aksaya ng oras. Dumiretso ako sa opisina ni Attorney Vincent Torres, isang employment lawyer na inirekomenda ng isang kaibigan. Ang kanyang opisina sa Ortigas ay maliit ngunit elegante at ang mga diploma mula sa mga prestihiyosong universidad
Sa kanyang pader ay nagpapahiwatig ng kanyang galing. Ipinakita ko sa kanya ang lahat. Ang email, ang termination notice, ang aking kontrata, at lalo na ang non-compete clause. Matiyaga siyang nakinig sa bawat detalye ng aking kwento, paminsan-minsan ay tumatango at nagsusulat ng mga nota. Pagkatapos kong magsalita, tinanggal niya ang kanyang salamin at tinitigan ako. Angela, ito ay isang textbook case ng wrongful termination, sabi niya nang may kumpiyansa. Ang pagtanggal sa isang empleyado dahil sa pagkuha ng isang aprobadong bereavement leave ay maaaring ituring na breach of contract at paglabag sa prinsipyo ng good faith. Malakas ang laban mo kung idedemanda natin sila. Ngunit nilinaw ko agad ang aking intensyon. Attorney, hindi po ako interesado sa demanda, sabi ko ng mariin. Ang gusto ko lang po malaman ay ang aking mga option tungkol sa non-compete agreement. Gusto kong malaman kung gaano ako kalaya. Kinuha ni Attorney Torres ang dokumento at muling binasa ito ng masinsinan. Masyadong mahigpit ang nakasulat dito, sabi niya habang itinuturo ang isang linya. 6 na buwang pagbabawal na magtrabaho sa mga kakumpetensya sa loob ng 300 metrong radius. Sa Metro Manila, katumbas na iyan ng pagsasabi sa iyong umalis ka na sa industriya o lumipat ka ng syudad. Masyadong unreasonable. Maipapatupad po ba nila ito? Tanong ko, ito ang pinakamahalagang tanong. Sa batas ng Pilipinas, questionable yan, paliwanag niya. Lalo na kung isasaalang-alang ang mga pangyayari sa iyong pagkakatanggal. Ang mga korte ay karaniwang hindi nagpapatupad ng mga non-compete clause kapag ang employer ay kumilos ng may masamang hangarin o in bad faith. Sila ang unang lumabag sa kontrata ng pagtitiwala. Sumandal siya sa kanyang upuan, isang senyales na tapos na ang legal na usapan at personal na payo na ang ibibigay niya. Ano ba ang plano mo, Angela? Tanong niya. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa alok ng Vertex. Isang mas magandang posisyon, mas mataas na sahod. Tumango siya. Para maipatupad ng Apex ang non-compete, kailangan nilang patunayan sa korte na nagdudulot ka ng aktwal na pinsala sa kanila sa pamamagitan ng pagtatrabaho mo sa Vertex. Dahil sila ang nagtanggal sa iyo, napakahirap para sa kanila na manalo sa argumentong iyan. Sila ang nagtulak sa iyo palabas, tapos sasabihin nilang pinipinsala mo sila, malabong mangyari. May isinulat siya sa isang piraso ng papel. Ang payo ko sa iyo, magpatuloy ka ng may pag-iingat, pero huwag mong hayaan na ang non-compete na ito ang pumigil sa iyo na kumita ng disenteng pamumuhay. Nasa panig mo ang katwiran. Ang mga salitang iyon mula sa isang eksperto sa batas ang huling kumpirmasyon na kailangan ko. Nagpasalamat ako kay Attorney Torres at umalis sa kanyang opisina na may panibagong lakas at determinasyon. Sa buong weekend na iyon, patuloy ang pag-buzz ng aking telepono. Mga mensahe mula sa aking dating team, ang emergency meeting daw noong Sabado ay naging isang malaking sakuna. Si Danny ay galit na galit at pinipilit ang lahat na akuin ang aking mga responsibilidad. Nang walang dagdag na bayad, syempre. Natagpuan daw nila ang mga file para sa Wilson account, ngunit walang sino man ang lubos na nakakaintindi sa aking methodology. Ang resulta? Isang presentasyon na puno ng butas at kawalan ng kumpiyansa. Ang kliyente ay hindi raw naging masaya. Sa bawat mensahe na natatanggap ko, lalong tumitibay ang aking desisyon. Hindi na ito tungkol sa akin lang. Ito ay tungkol sa isang buong team ng mga mahuhusay na tao na natrap sa isang nakalalasong sistema. Isang sistema na pinamumunuan ng takot at kawalan ng pagpapahalaga. Noong Linggo ng gabi, habang nakatingin sa city lights mula sa aking bintana, ginawa ko na ang aking huling pasya. Walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi. Kinuha ko ang aking telepono. Oras na para tawagan si Hank Lim. Lunes ng umaga, tinawagan ko si Hank Lim. Mr. Lim, sabi ko, ang boses ko ay kalmado ngunit matatag. Tinatanggap ko po ang inyong alok. Narinig ko ang kasiyahan sa kanyang boses. That's excellent news, Angela. Welcome to Vertex. Pero dagdag ko, meron po akong isang kondisyon. Natahimik siya sa kabilang linya
naghihintay. Gusto kong bumuo ng sarili kong team. Kung sakaling ang mga dati kong kasamahan mula sa Apex ay mag-apply sa Vertex, gusto kong mabigyan sila ng patas na konsiderasyon. Isang malakas na tawa ang narinig ko mula kay Hank. Absolutely, sagot niya. Walang problema. Kung sila ay kalahati lang ng galing mo, mapalad na kami na makuha sila. You have my word, Angela. Ang kasunduang iyon ang nagselyo ng lahat. Nang hapong iyon, pumirma na ako ng kontrata sa Vertex, Division Director of Philippine Operations. Ang sahod ay 40% mas mataas kaysa sa Apex. May mas magagandang benepisyo at ang 150,000 pisong sign-on bonus ay nakareflect na sa aking kontrata. Habang papaalis ako sa opisina ng Vertex, pakiramdam ko ay naglalakad ako sa alapaap. Isang malaking bigat ang nabunot sa aking dibdib. Pag-check ko sa aking telepono, mayroon akong 7 bagong mensahe, isa mula sa bawat miyembro ng aking core team. Pare-pareho ang kanilang sinasabi. Gusto nilang makipagkita para magkape ng pribado. Kinabukasan, Martes ng umaga, naupo ako sa isang tahimik na sulok sa isang coffee shop sa downtown. Nauna si Jay, sumunod si Ronnie. Isa-isa dumating sina Paulo, Liza, Diane, Gabby at Kat, hanggang sa napuno namin ang 2 pinagdugtong na lamesa. Sumasabog na ang Apex, sabi agad ni Paulo, walang paligoy-ligoy. Si Danny, minuminuto kaming minamanage. Si Ma'am Paula naman laging nakabantay sa kanya. At ang mga kliyente, nagtatanong na kung nasaan ka. Yung Wilson account, nagbabanta ng aalis, dagdag ni Ronnie. Gusto nilang malaman kung bakit hindi na ikaw ang humahawak sa renewal nila. Sinabi ko na lang na naka-leave ka, pero alam kong hindi sila naniniwala. Humigop ako ng kape, pinakikinggan ang bawat kwento nila ng kaguluhan at pagkadismaya. Sa wakas, si Jay ang nagsalita ng tanong na nasa isip nilang lahat. Narinig namin, tinanggap mo na raw ang posisyon sa Vertex. Ang iba ay tumahimik, lahat ng mata ay nakatutok sa akin. Mabilis kumalat ang balita, sabi ko, na may maliit na ngiti. At doon sinabi ni Ronnie ang mga salitang hindi ko malilimutan. Gusto naming sumama sa iyo. Ang iba ay tumango, nagpapakita ng kanilang pagsangayon. Tinitigan ko ang kanilang mga mukha isa-isa. Lahat kayo ay may magagandang posisyon sa Apex. Mga trabahong sigurado. Sigurado ba kayo na gusto niyong isugal yan? Tanong ko. Isang mapait na tawa ang narinig ko mula kay Liza. Anong seguridad, Angela? Kung kaya kanilang tanggalin dahil lang sa pagluluksa para sa tatay mo, walang sino man sa amin ang ligtas doon. Nag-hire ang Vertex, sabi ko nang maingat. Hindi ako makakapangako ng kahit ano, pero pwede ko kayong i-refer. Bawat isa sa inyo ay kailangang dumaan sa tamang proseso at mag-apply ng formal. At doon isang sorpresa ang inihayag ni Gabby. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita sa akin ang isang email. Isang confirmation email. Nag-apply na kami, sabi niya, at ang iba ay naglabas din ng kani-kanilang mga telepono, ipinapakita ang parehong email. Kahapon pa, lahat kaming 7. Hindi ko na itago ang aking pagkagulat. Nag-apply kayo bago pa man ninyo ako makausap? Tumango si Kat, ang pinakabata sa grupo. Nagtiwala kami sa iyo, Ma'am Angela, sabi niya. Kung saan ka pupunta, doon kami susunod. Isang alon ng emosyon ang bumuhos sa akin, pasasalamat, paghanga, at isang pakiramdam ng tagumpay. Okay, sabi ko habang kinukuha ang aking telepono. Hayaan niyo akong gumawa ng ilang tawag. Ang sumunod na Lunes, 7:30 ng umaga, tumunog ang aking telepono. Ang caller ID, Paula McCormack, ang regional manager ng Apex. Angela. Ang boses ni Paula sa kabilang linya ay pilit na pinapakalma. Kailangan nating mag-usap. Magandang umaga, Paula, sagot ko. Pinapanatili ang isang neutral na tono. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Narinig ko ang kanyang malalim na paghinga. Kakatanggap ko lang ng 7 resignation letter. Lahat galing sa dati mong team, lahat epektibo agad-agad. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan. Gusto mo bang ipaliwanag? Dahan-dahan akong huminga. Hindi ko sigurado kung anong paliwanag ang hinahanap mo, Paula. Hindi na ako nagtatrabaho sa Apex.
Narinig ko ang pagtigas ng kanyang boses. Lahat sila ay pupunta sa Vertex, kung saan kalilipat mo lang bilang division director. Hindi ito mukhang nagkataon lang, Angela. Ang mga tao ay gumagawa ng mga desisyon sa kanilang karera dahil sa iba't ibang dahilan, Paula. Sagot ko. Siguro mas magandang tanungin mo si Danny kung bakit ang iyong top-performing team ay sabay-sabay na umaalis. Tungkol ito sa pagkakatanggal mo, hindi ba? Ang boses niya ay tila sumusuko na. Ni-review ko na ang sitwasyon. Hindi ako kinonsulta ni Danny bago kanya tinanggal. Hinding-hindi ko sana iyon aaprubahan. Iyan ay sa pagitan mo na at ni Danny, sagot ko. Pero nagtataka lang ako kung bakit ang isang regional manager ng Apex ay hindi kasama sa desisyon na tanggalin ang isang team lead. Bumuntong hininga si Paula. Sabi ni Danny, ito raw ay isang urgent performance issue na hindi na makapaghintay sa pagbalik ko mula sa conference sa Cebu. Nagtiwala ako sa kanyang desisyon. Malinaw na isang pagkakamali iyon. Hindi ako nagsalita. Hinayaan kong lumaki ang katahimikan sa pagitan namin, isang katahimikan na alam kong hindi siya komportable. Look, Angela, sabi niya sa wakas. Ang desperasyon ay gumagapang na sa kanyang boses. Handa akong ibalik sa iyo ang iyong posisyon. May kasamang 10% dagdag sa sahod at isang formal na paghingi ng paumanhin. Kailangan namin ang iyong kaalaman. Ang Wilson account ay nagbabantang umalis. Pinapahalagahan ko ang alok mo, Paula, pero nakatanggap na ako ng posisyon sa ibang kumpanya. Tatapatin namin kung ano man ang binabayad nila sa iyo, plus 15%. Hindi ito tungkol sa pera, Paula. Kung gayon, ano ang kailangan para bumalik ka? Ang desperasyon sa kanyang boses ay naging halos pagmamakaawa na. Ang sabay-sabay na pag-alis ng 7 mahahalagang empleyado ay isang malaking dagok. Ang kaalaman nila sa operasyon pa lang hindi matutumbasan. Ang kailangan ko ay isang time machine, putol ko sa kanya. Para bumalik sa panahon kung kailan namatay ang tatay ko at para ang Apex ay nagpakita ng kahit kaunting pagiging makatao sa halip na parusahan ako dahil sa aking pagluluksa. Natahimik ang linya. Kailangan ko nang umalis, Paula. Magsisimula na ako sa bago kong posisyon ngayon at ayokong malate. Yung non-compete mo, simula niya, isang huling, mahinang banta. Huwag kang mag-alala, pwede mong ipatawag ng legal team mo ang legal team ko, sagot ko ng mahinahon. Pero baka gusto muna nilang i-review ang mga pangyayari sa aking pagkakatanggal bago sila gumawa ng anumang hakbang. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, nagmaneho ako papunta sa opisina ng Vertex. Maaga akong dumating para maghanda para sa aking unang araw. Sinalubong ako ni Hank sa lobby. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag. Kinoconsider na namin ang lahat ng 7 mong dating kasamahan, sabi niya. Ang kanilang mga kwalifikasyon ay kahanga-hanga. Ang mga interview ay magsisimula sa Miyerkules. Salamat po sa pagbibigay sa kanila ng patas na pagkakataon, sagot ko. Ngumiti siya. Patas na pagkakataon. Angela, sila ay mga top talent. Ang pagkakamali ng Apex ay pakinabang natin. Makalipas ang 2 araw, nakatanggap ako ng isa pang tawag. Sa pagkakataong ito, si Bea mula sa HR ng Apex. Hindi ko dapat sinasabi sa iyo to, bulong niya sa telepono. Pero si Dan Weaver, inilagay na sa administrative leave habang iniimbestigahan. Naglunsad si Paula ng isang malalim na investigasyon sa mga management practices, lalo na sa mga patakaran tungkol sa bereavement at time off. Mabuti namang marinig yan, sabi ko, at totoo iyon. Kasama na rin ang board of directors ngayon, patuloy ni Bea. Ang pagkawala ng isang buong specialized team sa isang kakumpetensya ay nag-trigger ng mga alarm bell. Nire-review na nila ang lahat ng termination sa nakaraang taon. Pagsapit ng Biyernes, lahat ng 7 kong dating kasamahan ay nakatanggap na at tinanggap na ang mga alok mula sa Vertex. Nagkita-kita kami para sa hapunan upang magdiwang. Itinaas namin ang aming mga baso. Para sa mga bagong simula, sabi ni Ronnie. At para kay Angela, dagdag ni Jay, na nagturo sa amin kung ano ang tunay na pamumuno. Ang sumunod na linggo, nakatanggap ako ng isang formal na sulat mula sa Apex.
kinikilala nila ang aking wrongful termination at nag-aalok ng isang settlement na nagkakahalaga ng 400,000 piso para maiwasan ang anumang kaso. Tinanggap ko ito, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa opisyal na pag-amin na sila ay nagkamali. Sa parehong araw na iyon, pumirma ang Wilson account sa Vertex, dinala ang kanilang negosyo sa amin matapos malaman na ang kanilang pinagkakatiwalaang team ay nagtatrabaho na sa ilalim ng aking direksyon. Ang ilog ay umagos, ngunit nanatili kaming matatag na parang bato. Tulad ng turo ng aking ama, 3 buwan ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa harap ng pinakamalaking conference room ng Vertex. Ipinipresenta ang aming quarterly results sa executive team. Ang mga numero ang nagsalita para sa kanilang sarili. Isang 30% paglago sa aming dibisyon. 4 na malalaking kliyente ang nakuha, 3 sa mga ito ay dating kliyente ng Apex. At ang mga pagpapabuti sa aming operational efficiency ay nagbawas ng aming gastos ng 22%. Napakagaling ng trabaho mo, Angela, sabi ni Hank pagkatapos kong magsalita. Ikaw at ang iyong team ay nalampasan ang lahat ng aming inaasahan. Ngumiti ako. Ang aking team ang dapat bigyan ng kredito, sila ay kahanga-hanga. Pagbalik ko sa aking opisina, naghihintay ang 7 kong kasamahan na may dalang cake. Para saan to? Tanong ko. Eksaktong 3 buwan na ngayon mula nang sabay-sabay tayong tumalon sa barko, paliwanag ni Jay. Sineselebrate natin ang ating Independence Day. Tumawa ako. Mga loko talaga kayo. Pero seryoso, Angela, dagdag ni Ronnie. Lahat kami ay masaya dito. At totoo iyon. Bawat isa sa kanila ay lumago sa kanilang mga bagong tungkulin. Mayroon silang mas maraming kalayaan, mas magagandang resources at sa wakas ay nakakatanggap ng pagkilala para sa kanilang mga kontribusyon. Ang pinakamahalaga, sila ay pinapahalagahan bilang mga tao, hindi lang bilang mga makina na gumagawa ng kita. Biglang nagbe-vibrate ang aking telepono, isang news alert. Apex Logistics, nag-anunsyo ng malawakang restructuring sa gitna ng pag-alis ng mga kliyente, ipinakita ko ito sa grupo. Narinig ko na nawala rin sa kanila ang Hernandez contract noong nakaraang linggo, sabi ni Paulo, habang naghihiwa ng cake. 20% yan ang kanilang kita dito. Wala na si Danny, dagdag ni Liza. Nilinis na niya ang opisina niya nung Biyernes. Si Paula, sinusubukang iligtas ang natitira pa pero wala akong naramdamang kasiyahan sa pagbagsak ng Apex. Ang naramdaman ko lang ay isang pakiramdam ng hustisya. Ang kumpanya ay hindi bumabagsak dahil umalis kami. Bumagsak ito dahil ang pamunuan nito ay lumikha ng isang kultura kung saan ang mga empleyado ay disposable. Kung saan ang pagdalo sa libing ng sariling ama ay itinuturing na kawalan ng dedikasyon. Itinaas ko ang aking baso ng tubig. Para sa Apex, nawa matutunan nila na ang isang kumpanya ay kasing lakas lang ng pagtrato nila sa kanilang mga tao. At para kay Angela, dagdag ni Gabi, na nagpakita sa amin na karapat-dapat kami sa mas maganda. 1 taon. 1 taon na pala ang lumipas mula noong umagang iyon, kung kailan isang malamig na email ang sumira sa mundo ko. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng salamin ng aking bagong opisina. Mas malaki. Mas mataas. Mula sa bintana, tanaw ko ang buong syudad na kumikinang sa ilalim ng araw. Sa pintuan, may nakasulat na bagong titulo sa ilalim ng pangalan ko, Executive Vice President of Operations. Ang dibisyon na binuo namin ng aking team mula sa simula ay naging pinakamatagumpay sa buong kumpanya. Bawat isa sa 7 kong kasama ay na-promote na rin. Hawak na nila ang kani-kanilang mga team at proyekto. Si Jay, si Ronnie, si Paulo, lahat sila ay namumukadkad dahil sa wakas, nasa isang lugar na sila kung saan ang kanilang galing ay nakikita at pinapahalagahan. Isang araw, may dumating na maliit na package sa aking mesa. Walang pangalan ng nagpadala. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob, ang luma kong cactus. Ang cactus na iniwan ko sa aking desk sa Apex. Medyo mas malaki na ito ngayon, pero buhay na buhay pa rin.
May kasama itong isang maliit na sulat. Iniligtas ko to mula sa desk mo, sabi sa sulat. Naisip ko, baka gusto mo nang bawiin. Magsasara na ang Apex sa susunod na linggo, for good. Galing ito kay Bea, ang babae mula sa HR. Inilagay ko ang cactus sa may bintana ng aking opisina kung saan masisikatan ito ng araw. Katulad ko, nakaligtas ito matapos itapon. At ngayon, nakahanap ito ng isang mas magandang lugar para lumago. Nang gabing iyon, hindi ko alam kung bakit, pero nagmaneho ako papunta sa paborito naming lugar ng tatay ko sa tabi ng Ilog Pasig. Doon, kung saan tinuruan niya akong mangisda, kung saan tinuruan niya akong maging matatag. Habang pinagmamasdan ko ang dahan-dahang pag-agos ng tubig, naaalala ko ang bawat sakit, bawat pagdududa, at bawat takot na naramdaman ko sa nakalipas na taon. Ang isang email na yon, ang isang sandali ng kalupitan, iyon pala ang magiging simula ng lahat, ang nagtulak sa akin papunta sa mas malaking tagumpay at kaligayahan. Hindi lang para sa akin, kundi para sa 7 tao na nagtiwala at sumunod sa akin. Tama ka, Tay, bulong ko sa hangin, na para bang naririnig niya ako. Minsan, kailangan mo lang talagang maging matatag at hayaan ang agos na dalhin ka sa dapat mong kalagyan. Habang inaalala ko ang aking paglalakbay, mula sa isang tinanggal na team lead hanggang sa isang executive vice president, doon ko napagtanto ang lahat. Ang paghihiganti ko ay hindi ang pagwasak sa Apex. Ang paghihiganti ko ay ang pagbuo ng isang bagay na mas maganda. Isang lugar ng trabaho kung saan ang pagluluksa ay hindi kasalanan. Kung saan ang mga tao ay may halaga higit pa sa kanilang nagagawa. Kung saan ang pamumuno ay nangangahulugang pag-angat sa iba, hindi pagkontrol sa kanila. Ang pinakamatamis na ganti ay hindi ang pagsira sa kung anong nakasakit sa iyo. Ito ay ang paglikha ng isang bagay na napakaganda, na nagiging dahilan para ang lumang sistema ay magmukhang basura at walang kwenta. Sigurado ako, kung nandito ang tatay ko, ipagmamalaki niya yon. Habang nakatingin ako sa hinaharap, wala akong nararamdaman kundi pasasalamat. Pasasalamat sa lahat ng nangyari, kahit sa mga pinakamasasakit na bahagi. Dahil minsan, ang mga pinakamalalang sandali sa ating buhay ang nagdadala sa atin sa mga pinakamagagandang patutunguhan. Kailangan mo lang manatiling matatag, tulad ng isang bato, habang ang ilog ng pagbabago ay umaagos sa iyong paligid.